Magandang gabi po mga kabayan. Ito po muli ang yung Karil Talk Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia. Pasensya na po, matagal na po akong hindi masyadong nakapag-vlog kasi na shadow ban po ako ng YouTube. Kahit anong post ko po, hindi po siya nagbibigay ng numbers of views. So I decided to stop for a while. Siguro mga 10 days po. Pero ngayon, sisimula po ulit ako kasi medyo nagbabago na po ulit yung mga views ng aking mga video. Anyways, pag-usapan po natin yung sinasabi po ni VP Sara na walang ginagawa yung ating Pangulo. Wala po siyang command para sa mga department po niya o sa mga nahahawakan niya po mga hinahawakan niya po mga secretaries. Di ba po parang panggagago naman po. O pasensya, sorry for the word. Para naman pong nakakabobo po yung mga sinasabi po niya na walang ginagawa yung ating Pangulo. Every now and then nakikita po natin yung Pangulo po natin, nagta-travel po sa iba't ibang parte ng bansa. Di ba po ba? Kasi nga sunod-sunod yung calamity na nangyari po sa Pilipinas mula po sa bagyo, malalakas na lindol. As in talagang hindi lang isang beses na lumilindol, parang halos araw-araw po eh. Aside pa po sa mga bagyo na dumarating po sa Pilipinas at saka sa mga ongoing project po ng gobyerno. So nakikita po natin, hindi naman po tayo bulag, eh, di ba? Nakikita po natin kahit sa mga TV, kahit sa mga social media, na kung saan pumupunta yung saan pumupunta yung Pangulo. And yet, wala po nakikitang maganda ang ating BP sa ginagawa po ng ating presidente. Di ba po ba? Parang ano po bang pinanunood niya o nanonood po ba siya ng balita or whatever? O talagang pure evil na paninira lang po talagang ginagawa po nila. Alam mo, nakakaawa yung gobyerno po natin kahit na in spite of doing a lot of things for the benefits of the Filipino people. Ito pong mga supporters po ng dating Pangulong Duterte, talagang wala po silang makitang maganda sa administrasyon po natin. Granted na malaki po ang korupsyon sa panahon po ni Pangulong Marcos. Pero sa panahon din ng Pangulong Marcos, na ano po yan, na strip off po yung malalang korupsyon po na yan. Kung hindi po umupo si Pangulong Marcos bilang presidente, hindi po natin malalaman ito tong mga tong mga bilyon-bilyon na anomaly sa gobyerno po natin. Biruin mo, sa lahat po ng project po ng government, talagang ginughost po nila. And then kung gumawa naman po sila ng mga project substandard. So nakita na po natin yan kung ano po yung naging effect niyan. Hindi pinahintulutan po ng Panginoon Diyos na talagang na lumagpas lang sa paningin ng mga tao o parang lumagpas lang sa balikat ng mga tao. Talagang pinakita ko ano yung naging epekto, lalo na po yung sa flood control project. Nakita po natin na during rainy season, talagang nakita po ng tao na ang lala ng mga baha despite of napakadaming project ng flood control. Ang naging kasalanan lang po ng Pangulo before, naging po siya na kumbaga parang nakontento po yung Pangulo sa report ng DPWH na ganito nga na meron 3,000 na flood control and then after the typhoon o after the rainy season, lumabas po yung malalaking baha. So ayun po yung naging nag-trigger din po sa kanya kung bakit po nagkagano kasi sinabi niya po sa SONA eh. O granted na po natin na nasabi niya po sa SONA o nakita na po, ayan, unti-unti na po na nababalatan yung maanomalyong korupsyon po na yan. Kaya lang ito po mga syempre naiinip po tayong lahat kung wala pa po nakukulong eh, ini-establish pa lang po yung kaso eh. Ganun po yung pagkakaso, hindi ka naman po pwedeng magpakulong kagad ng mga tao na wala kang matibay na ebidensya. Kung meron ka man pong mga nakitang pwedeng ikaso po sa kanila tapos ikinulong mo agad, syempre may mga abogado magagaling eh, lalo na po yung mga contractor po na yan o yung mga involved na mga tao po na yan nasa gobyerno, may mga yan, kayang-kayang baliktarin po yan ng mga di kalibre mga lawyer. So ang gusto ng gobyerno, kailangan po talagang pag nag-case build up po sila, wala pong kawala yung mga yung mga kakasuhan po ng gobyerno. Dapat po gano'n naman po talaga eh. Napaka mainipin po ng mga Duterte supporters. Maging to si PP Sara, yung mga ganun po, yung mga ano po ba nila.
Akala mo naman po nung panahon po ni Pangulong Duterte walang korupsyon. Napakadaming korupsyon po ng panahon po ng Duterte. Napakaraming ghost project din po. Di ba sa kanila nga baka nagmula yung ghost project na yan dahil tinanggal po ng dating Pangulong Duterte yung yung pag-turn over po sana sa local government o yung nakikialam yung local government o alam ng local government kung ano yung mga project sa city po niya. Di ba, sabi ng Pangulong Marcos, tinanggal yun sa local government So, ang nakakaalam lang na may project ang DPWH sa isang local government, sila lang. 'Di ba? Well, hindi na po nila pinaalam sa mayor o vice mayor o governor ng lugar po na 'yan sa ating bansa. Which is mali po yung ganun. Kasi dapat may coordination ka po sa vice governor o sa governor or mayor po ng certain place na pagtatayuan po ng mga ganitong kalalaking mga proyekto. So, nang tinanggal po yun, nagka-buwisit po yung proyekto ng gobyerno, lalo na po yung mga major project po sana. Ang laki po ng within 3 years, ang laki po ng mga nagastos po talaga diyan, talagang 100 billions Marami pong kumita. Kasalanan din po 'yan ng mga mambabatas po natin kasi may mga loopholes po yung batas po natin na ginamit po ng mga abusadong mga kontraktor. Yung mga kontraktor po na 'yan, yung mga rin po, mga nasa 'yan, mambabatas din po natin. 'Di ba? Yung mga party list. Dapat kung yung mga parties po na 'to nasilip din po sana ng COA to o nasilip din po sana to ng Commission of Election o yung COMELEC 'Di ba? Na may mga ganito po sila may mga ganito po sila ganito po sila mga property o may ganito po sila mga company. Hindi po sinisisi niyo po lahat sa presidente, napakalaki po ng bansa po natin at napakaraming tao at napakaraming project. Hindi po masisili po ng gobyerno po 'yan ng gobyerno po natin kung sila lang. Kailangan po talaga lahat po diyan tulong-tulong. Tulad po ngayon, 'di ba? Yung inumpisahan ng ating Pangulo yung sumbong sa Pangulo website, ang dami po nagsumbong. Sabi nga 20,000 ang mga complaint 'di ba? Yun po yung maganda, nagtutulungan po tayo, hindi po tayo naghihilahan. So yung sinasabi po ng ating VP na walang ginagawa yung ating Pangulo, siya lang po yun, reflection po niya yun. Siya po kasi wala po siyang ginagawa, kundi po yung pagpunta po sa ibang bansa para doon sa tatay niya. No, ngayon nga, na-reject na po yung interim list ng tatay niya. Kasi wala nga pong gustong tumanggap na bansa na kubkubin po yung tatay niya dahil sa sama po ng ugali po nila. 'Di ba? Kung ano-ano po yung mga pinagsasabi nila, keso need na po sila, keso may mga ganung word po ba? Nakakulong ka na, ano ka na, nasa dahig ka na. Kung ano po yung mga sinasabi po ng pamilya nila, lalo na po ng mga nila, ng mga supporters po nila. Wala po sila magagawa, nandun na. Kahit sabihin mo kinidnap or whatever, may kaso na May kaso naman po talaga. Kailangan po panagutan po sa batas yung ginawa po ng dating Pangulong Presidente, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po palaging nasa taas po ang mga Duterte. Kailangan din po nila, bababa rin po sila dahil po sa mga agagawan na ginawa po nila. Sabi nga po, sabi nga po nila, ano po ba yung pagkakasabi po sa English? Crime does pay. Basta yung ano po, nakalimutan ko yung baka magkamali po ako. Basta lahat po ng krimen dapat po pagbayaran. Parang ganun po yung pagkakasabi po sa English. Ngayon po ba? Anyways, kaya medyo umiwas-iwas na rin po ako sa usapang politika kasi medyo ano ba dapat patunayan ng ating presidente? Nagawa naman po nila lahat. So nang itinalaga na po si Boying Rimulya bilang ombudsman. Sabi ko tapos meron na po talagang kaso po sa daig si Digong. Sabi ko it's time to parang kailangan na po medyo tumahimik na po yung tumahimik na po tayo mga supporters po ni PBBM kasi hayaan na po natin gumulong po yung kamay po ng ombudsman at saka yung batas po sa daig para po kay Digong kasi may binibuild up na po na kaso sa mga yan. So si Rimulya kinatatakutan po yan ng mga Duterte kasi nga alam po nila na talaga merong ikakaso pong ombudsman po natin dahil po nga sa dami po nilang kaso
Eh ngayon nga po, 'di ba, yung sa Parmalee, although maliit lang po yung Parmalee kumpara sa flood control project, pero billion din po yun. Sabi nga po ni ano, ni Dick Gordon, ni former Senate Dick Gordon, umabot din po siya sa 11 billion during po ng panahon po nila sa Parmalee. So malaking bagay po yun, lalo na po inabuso po yung pandemic during that time. At diyan din po yumaman ng ano, ang mga diskaya during the panahon ng pandemic. Sila po yung nakinabang po talaga din, and the rest of the contractors. Kasi siyempre hindi naman po every year meron po tayong ano, meron po tayong project eh. Yung mga congressman o mga senator na may kinalaman po sa mga construction ng mga DPWH, kahit po meron po tayong pandemic, eh talagang ginatasan po talaga nila yan. So ngayon, it's payback time na po. Kailangan po talaga nilang magbayad. So sa mga nangyayari po na maraming sangkot po niya sa flood control project po na yan, kung sangkot man po si Bongo, sinasabi nga po kasi ni Sec. Hison, eh pinaimbestigahan na po nila yan. Eh talagang sangkot po siya kung meron po talaga. Wala po silang magagawa, kailangan gumulong pa. Tapos kung wala naman po, di ba, eh di manahimik na lang po sila. Di ba po? O lalo na po si former Senate Secretary Escudero, di ba, tahimik po siya. Ganoon. Kung wala ka pong ginagawang maano, wag mo nang pagpatong-patongin pa yung mga ano, yung mga ugong-ugong na mga balita na hindi pa kumpirmado, para hindi ka po masyadong masabit. Pag in your part be updated, pero 'di ba, tumahimik ka na lang kasi the more na nagsasalita ka, the more na pag-uusapan ka, 'di ba? Eh si VP Sara, the more po siya naman in contrary, si VP Sara naman, the more na nagsasalita siya, the more na talagang pag-uusapan po siya. Kasi yung mga sinasabi niya, mga walang kawawaan, 'di ba? Parang lalo pa yung mga tingin po niya, akala mo ano, parang may may pagka-psychopath. Parang gano'n po yung tingin mo sa yung mga tingin-tingin niya sa interview, nakakabwisit lang. Nakakainis magsalita na walang ginagawa yung pangulo po natin. Kahit Sabado po yata nagtatrabaho yung pangulo po natin, at sa daming proyekto ng gobyerno sa panahon po ngayon, dahil nga napakadaming calamity. At talagang hands-on ng presidente po natin sa lahat po ng proyekto ng gobyerno po ngayon, lalo na nasilip nga po yung mga maanumalyang proyekto sa gobyerno. Kung kung sa panahon ni Digong ganito ang nangyari, malamang marami na pong napatay. Eh kaya lang naniniwala po ang presidente po natin na kailangan gumulong ang batas. Gumulong po yung ebidensya laban sa mga akusado. Hindi po kailangan patayin. Hindi po panahon to ng drug war na kahit wala ebidensya na adik ka o kriminal ka, papatayin ka basta ng labang. 'Di ba, gano'n 'yun, eh. So ngayon may justice na sa Pilipinas. Meron ng umiiral na yung pagiging civilized ng mga Pilipino. Gusto kasi ng mga Duterte o mga supporters ng Duterte, eh, kailangan tayong maging barbaric, mga gano'n ba. Yung kailangan patayin niya, mga gano'n. Eh, hindi na po gano'n, eh. Panahon po natin ngayon, civilized po tayo. Naniniwala tayo sa rule of law na kailangan pairalin yan kahit na, 'di ba, sa rule of law, you're innocent until proven guilty. Ganun ang rule of law. Hindi katulad ng mga Duterte, kill, kill, kill. Well, anyway po, yan lang po muna pag-usapan po natin. Sa susunod po, sana wag po masyado bang po ulit. Kung bago lang po kayo sa channel ko, subscribe po at i-click niyo po yung like button po para at least marami pong makakita na at marami rin pong makapanood ng vlog ko. Maraming salamat po at magandang gabi po at peace po tayo.